Pero, totoo din po ito sir, yung, nag-alok po ng, reward or pabuya po ang FBI sa makakapagturo po marahil dito sa nasabing, suspect po dun sa Pomed. Yeah, totoo, nabasa ko yan, may reward Mm. kasi nahihirapan silang hulihin yung tao. Normally, gano'n naman ang ginagawa nila 'pag may hinahabol silang tao. Nag-offer sila ng reward para sa mabilisang pagkahuli sa taong suspect or kailangang mag-explain sa trahedya. Uh, I agree with the protocol nila. Mm, okey po. So ano po yung mga kasalukuyang, ayun po, mga situation ngayon diyan, may mga nangyari po bang, pag-o-offer po ano ng, eto mga, marahil, mga prayers, pagtitipon, dito po sa pagkasabi po ni, Charlie Kirk po, Sir Bradford? Yeah, yung Utah, especially the town and the city of Orem, is not like any of those towns na palasak ang mga violence. Tahimik yung lugar na yon. I've been there, doon nakatira yung kakilala ko. Ilang beses na ako nagpunta ng Utah at nadadaanan ko yung Orem. Ano lang siya, chill-chill lang siya, tahimik lang siya. Kaya nung mangyari ang incidenting ito, ay nashock ang kapaligiran kasi para bang nagkaroon sila ng awakening na pwede palang mangyari sa lugar natin ito na magkaroon ng high level assassination, you know. So yung Utah is a Mormon town. Basically, di ba yung United States, maraming religion. Diyan sa Utah nakasentro yung Mormon community. Yung iba yung religion, hindi sila Catholic, hindi sila Protestante, hindi sila it's called yung religion na yan, nakapasok ako sa simbahan nila kasi inimbitahan din ako eh. Several times, tahimik sila. So, nung maganap ang insidente na yan, siyempre, nagkagulo yung mga nanay ng mga bata, nagkagulo yung mga bata, nagpanic, kasi hindi naman sila sanay dyan eh. So, ano lang sila, dyan sa Utah ginaganap yung madalas na Tabernacle Choir concerts. At one point, sometime in December 2020, I'm not sure if it's 2023 or 2024, nag-concert dyan si Lea Salonga sa Tabernacle Choir sa bandang Salt Lake City proper. Sold out. Tinangka akong manood pero nag-sold out yung ticket, hindi ako nakapanood. So, mga ganung level yung mga activities nila, mga concert, mga Oktoberfest, wala silang masyadong hindi ko alam kung ba't diyan nag-speech si Charlie Kirk. Siguro dahil gusto niya i-cover lahat ng states. Pero may history na yung lahat ng events na pinag-i-speechan ni Charlie Kirk. May history na laging merong against. Kasi nga sa kanyang mga paniniwala, number one, yung gun advocate siya. Number two, Trump ally siya. Tapos number three, ano siya, medyo identified siya sa left wing ba? O left or right? Hindi ko na alam kung left or right. Basta ano siya, pro-Trump siya. Tapos ang ano pa sa kanya, masyado siyang hindi siya takot magsalita. He names a spade. Sinasabi niya kung bakit kailangan natin ng gun, kung bakit kailangan manalo si Donald Trump. Kinakampanya niya si Donald Trump nung araw eh. Tapos, he's always vocal on a lot of things na kadalasan hindi gusto ng nakararami. So kaya yung mga scheduled speeches niya nililimit talaga for security reasons. Dahil hindi ko alam kung flawed ang security sa Orem, Utah, pero libo-libong tao, libo-libong estudyante ang umattend. Tapos yun nga nagkagulo. Kaya yung mga residente nag-offer ng prayers after the event, nagtirik ng mga kandila, nag-offer ng mga flowers, ganun.